Di ba? Anyway, o eto pa, meron pang video si Atty. Claire. Sa pool naman po yung si Baste. Reaction po. Good Ayan. afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami Nakita mo. Di ba? Bumalik na daw po sa Davao, Cebu, and Manila, mga kababayan. Actually, nakikita naman po natin sa mga pahayagan, mga kababayan. Type nyo lang dyan sa Google ninyo, lalabas Inquirer, lalabas kung ano-anong mga pahayagan po, mga kababayan. Na ang administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, yung mga nahuhuli, talagang billion-billion po. Ano? Billion-billion po talaga, mga kababayan. Hindi lang po ito yung mga nakakuha ng isang pakete ng laban. Hindi po ganon. Di ba? Talagang makikita natin na seryoso po ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na matapos po ang problema sa droga. Sabi ng dating Pangulo, Davao din. Which is nakita naman po natin. Di ba? Sa munisipyo nga nila, ilan yun? 37 o 38 positibo sa ipinagbabawal na gamot. Munisipyo ho mga kapulisan, 8 tiklo sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon pong panahon, billion-billion po. Meron 44.4 million na huli sa Davao. Ang namumuno dun, di ba si Baste? Di ba? na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Eto, si Baste, na gustong manampal ng isang general, di ba? Gustong manampal ng general pero hindi magawa-gawa yung pananampal. Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. Aha. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Mukha naman po. Kaya nga po, ang nakikita ko dyan, mga kababayan, pwede pa naman tumakbo si Baste ng ilang termino pa sa pagka-mayor. Pero bakit si dating Pangulo na ang tatakbo? Kasi alam niya na hindi kakayanin yung kalaban. Ano po? Siguro iniisip ng mga Duterte, naku po, wala na nga ang Pilipinas sa atin. Kakaunti na lang ang naniniwala sa atin. Mayayari pa yung tinatawag nating baluarte na Davao. Kung si Baste ang ipanlalaban, malamang sa alamang po, ligwak yan. Tapos sa mga nakita po kung paano niya pinamunuan, 37 o 38 positibo sa pinagbabawal na gamot. Yung mga naninilbihan po doon sa nila, munisipyo. Safest city po ba 'yon, mga kababayan? Safest city po ba? May napakaraming naninilbihan sa munisipyo, tapos nagdudurog ho. Diba? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, meron bang nare-record? Siguro mga kababayan, habang pinapanood ng mga Duterte itong si Atty. Claire Castro, mga napapamura, unak ng tinapap. Siguro mga napapaganon, Pero hindi ho nila mapipigilan niya si Atty. Claire Castro, mga kababayan. Nasa totoo lang yan at nasa tama lang ho yan. Mga bossing. No? Tingnan niyo po yung ginagawang mga intriga ng mga DDS, yung mga Duterte. Magbibitaw si dating Pangulong Duterte ng, dumadami na naman, talamak na naman ang droga sa Pilipinas. Yun nga ang tanong, nasan ang datos, nasan ang data, no? Para magsilbing, kumbaga, patunay niyan. Kung walang patunay, wala. Intriga, issue, ganyan lang yan. Baka tinatanim pa o itatanim pa. Di ba, Rego? Sabi, puro joke-joke na lang sila. Correct. Baka itatanim pa o magtatanim pa lang. Di ba? Kasi tayo kapag sinabi, pag kami nagtanong dito, Mark, nasan yung sinasabi mo na
madaming nahuhuli sa panahon ni Bongbong Marcos na mga droga. I-type natin dito. Ito real time. Ita-type ko. 2024 drug bust Philippines. Kailangan makita to. Saan ba dito? Tama ba to? Yan, 2024. I-scroll ko na lang. Balik tayo dito. Tanggalin na muna natin si Baste. Mag-share screen tayo. Ito. Ayan. Maliit Yan. Di ba? News about 2024 drug bust. Philippine Star, PNP, 20.7 billion. Illegal drugs seized in 2024. May mga datos, no? Merong mga naipapakita. PBBM's bloodless campaign net 2.7 billion illegal. 2024 din. Diba? Parehas lang yata yun. Nandiyan pa. 1.8 ton drug worth 230 million pound inside. 2024. 1.8 tons on meth. Meron pong mga talagang ebidensya, mga kababayan. May mga nahuhuli. Yung sa kanila, dumarami na ang droga. Asan ang datos? Asan ang ebidensya? Wala. Lang nawawalang mga tao. Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, alak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ayan. Alam niyo, mga kababayan, mahaba-habang sakit ng ulo ng mga Duterte. Ang nakikita ko po kay Atty. Keller Castro. Kasi matapang po lagi pong nasa tama at lagi pong nakabase po sa ebidensya, mga bossing. Yan, no? Sa mga susunod, bukas po, mga kababayan, paggising nyo, naka-live tayo ng alas 11 ng umaga, ha? Hintayin nyo lang po dahil meron na pong mga bumabatikos na po kay Atty. Claire Castro at yun po yung mga ipapakita natin bukas ng umaga. Paggising nyo po, hindi yata nagustuhan ng mga yon, ano? Isang malaking tawag dito. Actually network no? Pero hindi ko pa masabi kung kabuuan ba nung relihiyon na yun. Yan mga kababayan. Hint pa lang yun. Maraming salamat and God bless muna sa ating lahat.